Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, alam po natin na lahat tayo ay attracted sa Diyos. Ramdam po natin na deep inside of us, we are longing for someone greater than us. At ito ay isang katotohanan sapagkat mula tayo sa Diyos, ang Diyos ang lumikha sa atin at sa plano ng Diyos ay lahat tayo ay babalik sa Kanya. Kaya anuman ang gawin natin, mayroon at mayroong longing sa puso natin na naghahanap at naghahangad na makapiling ang Diyos. Pero paano ba natin lubusang nakikilala ang Diyos? O paano natin mas makikilala ang Diyos? Sa ating mga pagbasa ngayon, ipinapahayag sa ating mga kapatid na yung attraction natin na mapalapit sa Diyos, na hangarin ang Diyos, ay unang-una sa lahat ay gawain ng Diyos. We are drawn to God. It is because God takes the initiative of revealing Himself to us. Nakikilala natin ang Diyos at hinahangad natin ang Diyos sapagkat unang-una sa lahat, ninais niya at gumagawa siya ng hakbang upang ipahayag at ipakilala ang kanyang sarili sa atin. Kaya ngayong pagkilala natin sa Diyos, yung ating paglapit sa Diyos, ay gawain ng Diyos. It is always God's initiative. And it is He Himself who will teach us about Himself. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi dito na they shall all be taught by God. Ang Diyos ang gumagawa nito, kaya nakikilala natin siya, kaya tayo napapalapit sa Kanya, sapagkat ito'y lahat ay mula sa Diyos. It is God's initiative. And He is the one who will teach us, who will reveal to us Himself. Pangalawa po, hindi po nagtatapos sa God's initiative ang pagkilala natin sa Diyos. Kaya sabi dito, whoever eats this bread will have eternal life. Ibig sabihin ng eating ay kailangan natin ng participation. Kailangan nating kumilos. Kailangan ng pagkilos upang sa ganon ay mayroong tayong matanggap. Upang sa pagkakain naman tayo, hindi natin pwedeng lamang na ipasubo sa iba. Pero kailangan nating kumilos. Kailangan natin na tayo ang gumawa ng pagsubo sa ating sarili. Yung pagsubo sa atin ay mangyayari lang pag may kapansanan tayo o hindi na natin kaya. Habang kaya natin, dapat tayo yung kumikilos. Tayo yung sumusubo sa ating sarili para kumain, para ma-enjoy natin yung pagkain. Ganoon din po mga kapatid, upang mas makilala natin ng Diyos, hindi sapat na tayo'y umaasa lamang sa ibang tao. Kailangan natin mag-effort. Maski nga po sa ating unang pagbasa ngayon, totoo na it is always God's initiative when God sent Philip to this Ethiopian eunuch. Pero kung titingnan natin, itong eunuch na ito ay gumawa ng effort. Siya ay nagbasa ng banal na kasulatan. Mga kapatid, napakahalaga na kung nais natin mas mapalapit, kung hinahangad natin ang Diyos, ay kumilos din tayo. Aralin natin ang ating pananampalataya upang sa ganon, hindi tayo basta-basta nanunoko. Hindi tayo basta-basta umaalis sa ating reliyon, sa ating pananampalataya nang dahil lamang may sinabing ibang tao, may tinurong ibang tao,
Okay naman nakasaksi tayo ng hindi maganda sa simbahan natin. Napakahalaga kapag alam natin yung pananampalataya natin, anuman ang ating makaharap sa buhay natin, sa ating pananampalataya, hindi tayo bibitaw, hindi tayo aalis sapagkat matatag yung ating pananampalataya kasi po inaral natin ito, nauunawaan natin dahil kumilos tayo ay gumawa ng paraan para din mas makilala natin ang Diyos. Knowing God takes two things needs two things so that we can really partake of this bread of life. First, it is God's initiative. Second, we need to exert efforts. We need to really understand, study our faith so that we can really partake of the bread of life. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.